wala na po yun. Maging kalmado na po kayo at pati si pare kong ninyo. Namumutla ka na tol, gusto mong tubig. Pare ko, kasama mo ang, alam mo namang artista din kami. At medyo gusto ko, pare okay ka ba na umattend ngayon? Gusto mong pa blood pressure o hindi, sa edad natin, pare, talagang kailangan na natin ginagawa yun. Okay ka, pare? Okay. Emosyonal na humarap sa pagdinig ng Senado ang aktor na si Nino Mulak kaugnay sa pang-aabuso sa kanyang anak na si Sandro Mulak. Narito ang buong detalye. Ngunit bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates and for more upcoming videos. Maraming salamat! Hindi napigilan ng aktor na si Nino Mulak sa pagdinig ng Senado sa mga aligasyon ng sexual harassment sa entertainment industry. Masama ang loob niya sa dalawang ng abuso umano sa anak na si Sandro Mulak. Naglabas rin siya ng hinanakit sa dalawang inirereklamo ng kanyang anak na sina Jojo Nunes at Richard Cruz. Ang masakit pa raw, si Nunes ay nakatrabaho pa niya sa ilang proyekto. Revelasyon pa niya sa Senado na sa kababatang kapatid pa unang nagkwento si Sandro Mulak sa kanyang mapait na sinapit. Hindi po naman kita ng pero nandun po si Sandro ngayon sa NBI, sa Behavioral Science. Right now, he's undergoing counseling. Yun na po. Maraming salamat po sa lahat na sumusuporta at nagpakita ng concern kay Sandro. At maraming salamat din sa ating mga mahal na senador na nagbigay ng oras para mag-attend sa hearing na to at sa lahat ng mga concern. Salamat po. Yun na po. Mag-suspend muna tayo ng 1 minute. Kami po ay nakikita nyo na nag-uusap, nagpupulong kasama po si Senator Bong Revilla at ang amin pong Sergeant at Arms. Kami po ay nag-aalala sapagkat mataas po ang blood pressure ng ating kasama sa industriya na si Ginoong Nino Mulak at pinapaliwanag po namin sa kanya na kailangan po mabigyan siya agad ng medical attention pero gusto po nang ituloy pa rin. At hanggat wala pa po yung final decision ng Sergeant at Arms, hinihingin muna po natin ang opinion at ang statement ang GMA7. Your Honor, good morning. Thank you very much. Attorney Ana Teresa Gozon Valdez, Opo. Senior Vice President, Programming Talent Management Group, GMA Network. Ma'am, boss. Good morning po. Thank you for this opportunity. At the onset, I would like to reiterate that GMA does not condone. It also does not tolerate any acts of sexual abuse or harassment. We already submitted to the committee our code of conduct and our policies against sexual harassment and procedures against that. So that being said, when this matter was first brought to my attention, tinawagan po ako ni Mr. Nino Mulak. And that day, there and then, nakipag-meeting po sila sa akin. And our first concern, of course, was the well-being of Mr. Sandro Mulak. We immediately asked them if they wanted counseling services, and we facilitated their first counseling services. At that point, katulad nga ng sinasabi ng lawyer nila, they are very traumatized and they requested for extreme confidentiality. Ayaw nga nila pong magkwento kahit kanino, kaya I am not at liberty to even divulge anything that they have told me. Sa katunayan nga, hindi sila nagpapa-interview kahit na kanino because they value their mental health and well-being very seriously. That being said, itong events na nasa media ngayon at social media, nangyari ito outside company premises, and although it happened not during an official event, we believe that GMA can take notice of it because the three involved are under contract with GMA. And nung nag-file nga sila ng HR complaint within GMA, and when we saw the allegations, we immediately took jurisdiction over it as an admin case because we feel that there might be a sexual harassment case. So what we did was we immediately issued a preventive suspension order to the two being accused by Mr. Sandro Mulak. And now we are waiting for their reply because, of course, we follow the procedures of due process, which is under the Constitution. So iniintay po natin yon, but rest assured that we will conduct a fair and thorough investigation, and we will follow the code of conduct and the corresponding penalties if ever the results would warrant. So as of now, we were in constant communication naman with Mr. Nino Mulak and Sandro. In fact, I think we met face-to-face mga 4 times to be able to give them advice. And yun nga sinabi ko, they can file an HR complaint with GMA. At nung pumutok po to sa media, na hindi rin kasi nila inaasahan na pumutok to sa media, nag-advise na rin ako sa kanila na
baka gusto na rin nilang mag-file ng criminal case. Kasi nga, nandyan na eh. At the onset kasi we were very careful to keep things confidential para sa well-being ng family and ni Mr. Sandro Mulak. But because of all the social media attention, I think na, yun nga, I advise them that they consult with their lawyers and see if they want to file a criminal case. And I think yun naman ang ginagawa, which is, I think, the best so that we will be able to really get to the truth and so that justice will eventually be done. Ma'am Annette, malinaw po na yung dalawa, sinasabi niyo po na sila ay hindi regular. Hindi po sila regular employees. Opo. Ano po ba yung para po sa kaalaman? Kami po kasi naiintindihan po namin yung contractual Opo. sa pelikula at sa television. Pero sa mga kababayan po natin, hindi po nila naintindihan yun. Ano po ibig sabihin? Sila po ba, may opisina po ba sila sa GMA? Wala po. Wala Wala po silang silang opisina. sa Ano po GMA. yung kaugnayan nila? Parang finished product na po ang binibigay sa inyo? Opo, si Mr. Jojo Nones po ay director ng isang soap opera ngayon. Si Mr. Richard Cruz ay creative consultant sa drama. Depende ho dun sa soap opera. Hindi po sila regular employee, sila po ay tinatawag na independent contractor because they are persons whose skills and expertise are very specialized and the method and manner by which they perform their task or their job is not under the direct control or supervision of GMA. Parang output-based po. Hindi po pala 9 to 5 na tinatawag. Hindi Yung po. gano'n. Yung may, ano ba Concerned tawag po kami doon? sa Time in, time out. Gano'n. Opo. Pero despite that po, nasa contract nila that they are bound by the policies of GMA and that would include the code of conduct. Kaya po ay despite the fact that they are independent contractors, we can still take jurisdiction over the HR complaint filed by Mr. Sandro Mulak and we can still apply our code of conduct to this case. Apo, ibig niyo pong sabihin, halimbawa po, kapag ka nagkaroon po ng paglilitis sa korte, katulad po ng sinabi kanina ng ating idol senator, na hindi po ito korte. Wala po tayong nililitis dito. Ang linaw-linaw po ng sinabi ng ating senador. Kaya, aasahan po ba namin na pag kayo po ay nagsagawa na po ng inyong sariling investigasyon, dahil gumagawa po din kayo ng sariling investigasyon, at kung ano man po ang magiging investigasyon ng NBI, tutulungan niyo po ang hustisya. Hindi po si Sandro ang hustisya na makuha po ang hustisya. Opo. Of course, Your Honor. At bilang meron pong mga polisiya, meron pong mga sinusunod sa GMA na talaga pong pinalalakas nyo yan, yung ibig pong sabihin natin, yung moral, yung morality, lahat, opo, lalong-lalo na po yung ayaw natin, yung mga ganyan na merong sexual harassment sa naniniwala po ako na tutulungan nyo po, halimbawa, pag napatunayan po na meron talagang kaso. Of course, we will get the consent first of Mr. Nino Mulak and Mr. Sandro Mulak, but we can furnish your honorable office with the results of our investigation. Maraming salamat po, Senator. Meron po kayong Well, Mr. Chair, going back to Nino, I saw them personally kung gaano kasakit para sa kanila to. Very traumatic. Nung nakita ko nga po yung bata talagang nanginginig. At talagang hindi niya alam kung paano i-approach ito. Head-on nila or how will they, siyempre, nadyan, Mulak, ayaw nila madama yung buong pamilya. Kaya nga sabi ko, this is very sensitive at dapat talaga ma-handle ng tama. Kaya if you're going to invite Sandro here, baka additional, kumbaga, pain na naman para abutin niya yun or whatever trauma na abutin niya. Yung kay Jojo Nones and the other guy, dapat siguro, they should be here at sagutin nila blow by blow kung kinakailangan kahit na executive session, but at least para maiwasan at hindi na mangyari ulit ito. Very painful. Talagang masakit at when Nino approach me na kung pwede bang makausap ang sa GMA, sabi ko don't worry, hindi nila ito tolerate yan and hindi nila kukonsintihin yan, so don't worry. Kaya binigay ko yung number ni Miss Annette at kaya masasabi ko lang, so Nino, basta tayo ako yung mahanga sa inyo at kayo'y nanindigan dahil yung tapang na ito hindi para lang sa inyo, no? Ito'y para sa lahat ng mga kapatid natin sa industriya para maproteksyonan and we should avoid this na to happen again. So, yun. Thank you, Mr. Chair. Maraming salamat po, Senator Ramon Bong Revilla Jr. Idol, maraming salamat po. At Sir Nino Mulak, narinig niyo po yung pahayag ng namumuno ng GMA7. Nakakapagbigay ba po ito ng kapanatagan sa inyong kalooban na sila po ay handang tumulong sa inyo basta sa ang pag-uusapan po ay legal na paraan? Oo naman po. Nararamdaman niyo po ba naman yun? Yung kanilang she's been very truthful to me naman. Naging totoo naman siya sa akin magmula nung pag-uusap namin magmula nung una. Opo. Meron po ba kayong gustong sabihin sa kanila na maaring ang komite ay makatulong po sa inyo na maiparating sa GMA kung ano man po ang gusto niyo sabihin? Nandito na po sila sa ang linaw-linaw po ng sinabi kanina ni Atty. Ana
na meron silang sariling investigasyon. Yes, Nakakapag-report po ba sa inyo ng progreso nito? Wala pa po. Ma'am, kailan po nag-umpisa yung sarili pong investigasyon? Nag-file po sila formally sa amin ng Friday, August 2. Tapos they were put under preventive suspension agad po. Ang pagka sinabi pong preventive suspension, wala silang trabaho. Wala po. Opo, talagang basta may kinalaman po sa GMA, Wala po. wala mo silang trabaho. Opo, Walang- suspended lahat yun. Walang pay. Benefits, opo. Opo. Meron po ba silang benefits bilang hindi sila regular? Hindi walang not the same benefits as regular employees. Okay po. Binigyan po namin sila ng 5 days to reply, and I think matatapos yun within this week, so iniintay lang namin yung reply nila para umusad yung ating investigation. Ano po reply yung dalawa? Wala pa kasi nung Friday lang po Ano nag-file. po naging reaction nila? Abogado ka agad ang kinuha o gusto mo na makipag-dialogue sa inyo? Ano po ba dapat? Sa kanila po namin binigay yung sulat, pero hindi pa kasi sila nagre-reply. Hindi pa sila nagre-reply, pero nakikita ko po sa social media na abogado yung nagsasalita para sa kanila. Meron po ba tayong tigadole? Hello, ma'am. Ma'am, Miss Mafel. Sanchez. Miss Mafel Sanchez. Paano po yun? Pagka ganun, hindi mo naman sila regular employee, pero pinag-i-explica mo sila o magpaliwanag kayo dito, tapos dinaan ka kagad sa abogado. Ganun ba talaga? Magandang umaga po, Mr. Senator, and to all the members of the committee. Bago po ang lahat, kami po sa Department of Labor and Employment ay hindi pinahihintulutan ng anumang uri ng pang-aabuso o karahasan sa mundo ng paggawa. So sa ganito po, do hindi po nila regular employee ito, at kanina po ay binanggit ni ma'am na sila ay bound pa rin po sa CODI or yung Committee on Decorum and Investigation, they should respond to ma'am's call. Sa department po, kami po sa department ay, ang aming pong mandato ay siguraduhin na ang bawat establishmento ay nagpo-form ng Committee on Decorum and Investigation at lahat po sila ay merong dapat anti-sexual harassment policy. Yun po, Mr. Senator. Salamat po. Meron po akong sunod na tanong dyan. Pero ma'am, meron po naman tayo siyempre no, sa anti-sexual harassment. Your Honor, sinubmit po namin yan sa opisina nyo. Okay ma'am, maraming salamat po. Ma'am, follow up lang. Normal ba yun na abogado kagad ang sagot sa employer? Normal ba yun? Na pag gusto kang kausapin, abogado kagad, gano'n? Media kagad, abogado? Ano ba yun? Pwede ba yun gano'n? In the normal course of sa isang pagawaan, dapat po ay merong munang grievance mechanism. So, kung in place po ang grievance mechanism at ang CODI, doon po kasi nakaset sa guidelines na yun kung ano po ang steps na dapat ay gagawin muna kung halimbawa may mga ganyang pangyayari po. So kung nakalagay sa grievance mechanism nila or sa CODI na dapat sila ay mag-uusap muna or sa level po muna ng kanilang mga committee members, dapat po doon muna. Tsaka hindi po advisable na idadaan agad sa media or sa anumang online platform ang pagbibigay ng salaysay po. Maraming salamat po. Ma'am, kasi naguguluhan kami dun no? Ba't biglang kailangan abogado kagad ng sumagot sa inyo? Dapat di ba, nag-usap-usap muna? Meron po ba kayong gano'n? Grievance, Nagkaroon kami ng dahil nga sa confidentiality na gustong ma-preserve nila Mr. Sandro Mulak at Nino Mulak. Actually, pinagharap ko po si Mr. Nino Mulak at saka si Mr. Jojo Nones at si Mr. Richard Cruz. Nagkaroon na po ng paghaharap. Pero dahil po sa hiling nila na wala akong sasabihang iba within GMA, ako po yung kasama nila dun sa meeting. Pero yun nga, Sino po ang unang nagpalabas sa media? Bakit po biglang may usapan pala na bagong muna natin yung hindi po- investigasyon ninyo? Opo, nag-agree po sila. Sila po yung nagre-request din. Di ba, Nino, from the start, yung problema lang, siguro yung, kung merong mga nakarinig, hindi kasi natin makokontrol yung mga taong nakarinig. Pero sino po ang nagsabi sa inyo na muna? Pag-usapan muna natin to. Hawakan muna ng GMA. Sino po ang nagsabi? Sila Mr. Nino Mulak po. Balikan ko po kayo, ma'am. Sa ninyo, opo, kayo po ang kumausap sa GMA na pag-usapan mo muna. Pag-usapan muna. Yes po. Dahil ano po ang dahilan sa ninyo? Bakit gusto niyo po na hawakan muna ng GMA sila muna? Investigasyon muna nila. I wanted to talk to them about what happened first. And yun nga po, sabi po ni... Bilang paggalang po sa GMA. Opo. At si Sandro kasi was very worried about, Papa, baka masira yung trabaho. Kahit na nangyari na sa kanya yun, nag-worry po siya na masira yung trabaho niya sa Sparkle or mapag-initan siya ng Sparkle. So yun, nag-usap po kami ni Miss Annette and hinarap nga po ni Miss Annette sa akin yung dalawa. At nag-apologize po sila sa akin. Ang dalawa? Yes po. Opo. Paano po ito lumabas sa... Miss Annette. Opo. Sa harap po. Ma'am, sa harap po ninyo. Opo. Saan po kaya nagmula yung bigla itong pumutok sa media na hanggang sa amin po dito sa Senado? Nagulat po ako, no? Pagdating ko sa plenaryo, sinalubong ako ni Senator Amy Marcos. Sinabi kagad sa akin, nabalitaan mo ba yung nangyari kay Nino? Kasi ako po, committee ko po kasi ang mass media. So, kailangan po nilang sabihin sa akin. Hanggang sa pagdaan ko po kay Senator Revilla, kay Senator Jingo Estrada. Kaya, bakit po kaya? Saan? Nagkaayos na pala. Bakit Hindi po? po sila nagkaayos.
Para saan po yung sorry na yun ba? Yung sorry na yun? Nag-sorry sila sa akin, pero sabi ko, ako tao lang ako eh. Diyos nga na marunong magpatawad, di ba? Kaya ko kayong patawarin, pero kailangan pagbayaran niyo yung ginawa niyo. Ito po ang sinabi nyo, kailangan dumaan sa legal. Yes po. Yun, opo. Na-witness niyo po. Opo. Okay, malinaw po. Ma'am, paano yun? May DOJ po ba tayo dito? Wala tayong DOJ? Di tayo okay. Sa, ano na lang po uli? Sa NBI. Boss. Ma'am pala. Ma'am, Attorney Marie Catherine R. Nolasco Illescas. Ma'am, ano po ang inyong initial po initial investigation? Meron na po ba kayong initial investigation? Your Honor, tulad po ng nabanggit ko, dinaan muna namin sa psychological evaluation po yung biktima na si Mr. Sandro Mulak at kinuha na rin with the go signal po na Ayoko pong hawakan yan. Hindi po ako dadating dyan kasi sa ibang ano na po yan, komite. Doon lang po sa akin na sinabi, witness ni ma'am, nag-story yung dalawa. Hindi ba po sa atin parang confession na yun? Parang sa batas Ano ba? Di ba pagka ganun, umamin ka, nag-story ka eh. Di ba umamin ka na nun? kinunan pa lang po namin ng statement si Mr. Ninyo Yung dalawa po. Opo, susunod Hindi po nila bibigyan ng statement? Inuuna lang po muna namin syempre po yung mga complainants base sa aming procedure po. Para Okay. naman din po namin kung paano namin tatanungin yung mga Ilang araw sinupina na po namin sila. Opo. Pina. Ibig sabihin, sinabihan nyo na. Po namin sila sa aming tanggapan matapos pong ma-interview, makuna ng salaysay sila Mr. Ninyo Mulak, si Mr. Sandro Mulak at yung mga iba po naming witnesses, kukunan po namin ng statement ngayon later on. Sinupina na po namin at inimbitahan na po namin sa tanggapan itong dalawa sila Mr. Jojo and Richard para po sagutin nila yung mga naging akusasyon laban sa kanila po. Di ba ma'am? Yes. Okay. Ganun ba ang normal process? Kasi sa amin, ewan ko, baka, siyempre, iba po ang NBI, nag-aral ako ng criminology at ng rules of engagement sa PNP. Pag may complainant, pupuntahan mo yung akusado, yung inireklamo. Di ba? Di pa naman sila akusado dahil di pa naman sila napapatunayan may kasalanan, pero inireklamo sila. Di ba? Dapat pupuntahan niyo yun. Ganun kasi, sorry po, hindi ko alam ang rules of engagement ng NBI, pero sa PNP, Opo. pag merong reklamo, pupuntahan mo yung, di ba? Yung proseso po kasi hindi naman po ito immediately after the commission of the offense. So hindi po namin sila para arestuhin agad. So dumadaan po Yung arrestuhin. Hindi, Kasi ano yung kaso eh? Lumaki. yung Di ba? Ma'am, ang point natin dito, yung mga ganitong issue, sana, naiiwasan natin masyadong lumalaki. Ang daming issue ng bansang Pilipinas na dapat nating iniintindi. Bumagsak ang stock market sa buong daigdig, alam naman natin siguro yun. Nakakagulo sa Iran, nakakagulo doon. Ang dami nating dapat pinag-uusapan. Ito ang pinag-uusapan ng tao. Sana naiintindihan nyo ako. Sana kayo mismo sa inyong opisina, merong nagrereklamo, aantayin nyo pa ba yun, ma'am? Pumunta, kung hindi na naman pumunta, parang dito. Parang dito ngayon. Isipin nyo, kailangan pang ma-blood ni Senator Chingo Estrada at mag-motion ng supina para dumating dito, ma'am. Puntahan nyo na. Gusto ko lang sana, commitment ninyo, na sana, pagka okay na ang inyong initial investigation, sana naman puntahan nyo na po itong dalawang ito. Huwag na natin mag-antay pa ng susupina. Wala naman tayo sigurong, antayin pa natin isupina namin ng warrant para bago nyo puntahan. Pambihira, lahat tayo pagka ganyan. Baka pwedeng imbitahin ng GMA kung wala pa naman tayo ina-aresto dito, di ba? Maliwanag po, maliwanag. Wala po tayong ina-aresto. With due respect, Your Honor, yun po kasi ang aming proseso. Kailangan malaman po namin, Sa proseso kasi mo. nga po, Sana sa pagkakataong ito, sana yung proseso natin, medyo pag nakita naman natin wala kayong nilalabag na karapatan ng kahit na sino. yun nga po, Your Extra mile tayo lahat. Sa panahon ngayon dito sa bansa natin, dapat we walk extra mile, mga kapatid ko sa bayan na naggugobyerno. Huwag tayong masyadong tapak ng tapak. Kung nakikita natin may shortcut naman at wala tayong nilalabag, gawin na natin, ma'am. Ang laki-laking issue nito ngayon. Sobrang laking issue. Yes, Your Honor. Yun nga po yung ginagawa namin. Is protektahan din yung karapatan po ng ating magiging akusado. Ma'am, Kasi meron dito magbibigay ng proteksyon sa akusado. hindi po. Kasi kailangan Dati tayo due process. Alam mo, ex-convict tayo. Alam natin, gusto natin lahat talaga. May boses. Gusto natin lahat protektado. May mga paraan na hindi naman tayo kailangan lumaba. Pwede ka naman tumawag. Tawagan mo yung, pangalan ng dalawang yun. Bilang personal mong pakiusap. O pwede ba natin itong pag-usap? Ma'am, maraming way. Yes po. Kaya nga po Maraming way. Ito ay pinipinahan personal po. plea. Opo. Personal plea ko sa NBI, lalo na sa aking kaibigan, professor ko si NBI Director Santiago. Okay. Professor ko yan. So sana, ma'am, walk the extra mile. Alam naman, mabigado kayo. Alam niyo lahat kung ano yung pwede natin gawin ng extra mile. Mr. Chair, Opo. Yes, Senator. yung hot pursuit doctrine, Hindi, immediately na nangyari, hindi, no? hindi po kasi medyo may katagalan na po. Kung within the, 3 hours, 4 hours, pag nagsumbong sa inyo, pwede yun. Opo, pwede naman po, depende po sa circumstances. For the information of the Case-based public, po, opo. para alam lang ng publiko, ano yung patakaran nyo dyan? Ano yung
proseso. Kinakailangan po para sa hot pursuit is kailangan kagaganap lang po nung krimen The span of what? How many hours? sa circumstances kasi kaya nga sa hot pursuit po sa circumstances minsan po pwede pa siyang hot pursuit kung hindi rin nagkaroon ng pagkakataon yung ating biktima na maisumbong agad siguro sa takot depende po sa circumstances, it's really case to case basis po. Itong hot pursuit, pwede mo kagad arrestuhin, di ba? Yes po, kung depende lahat sa circumstances kasi kinakailangan po dito ng personal knowledge. Ngayon, Personal knowledge, yeah. kung meron po kami personal knowledge dun sa krimen na naganap, maaari ho namin arestuhin agad yung ating akusado Ayun or subject. Pero kung meron namang biktima na willing siya mag-cooperate at bigay niya yung kanyang statement, maaaring isama namin tong biktima na to sa hot pursuit para siyang mag-identify at yung personal knowledge niya ang gagawin naming basihan para maaresto po yung ating... Tama. So may time yun. Ano ba? 24 hours? Yes po. Yes po. Pwede. 48 hours. Pwede pa rin po. Depende nga po sa circumstances. Ay katulad nito, ilang araw na ninyo Isang linggo. bago kayo nakapag-desisyon? Para mga 10 days na. 10 days 10 na after. po, opo. Medyo matagal-tagal. Siyempre talaga yung trauma, hindi mo maalis eh. Ma'am Annette, baka Mr. Chair, may gusto yata, meron kang gusto sabihin? Gusto ko lang sabihin, ma'am. Dun sa, yun nga, nandun ako nung nag-meeting sila. So if ever kung gusto niyo yung malaman kung ano yung talagang, since ako yung parang naka-witness, so willing naman akong sabihin ko ano yung narinig ko. Salamat, ma'am. Tapos na po kayo. Okay. Salamat Thank po. you. Ma'am, balik lang ako sa iyo ulit. Ma'am, kasi talagang, kung hindi natin to, isang bagay ito na dapat wag natin to isang tabi. Okay? Kasi, ma'am, showbiz to. Lahat ng tao interesado dito. Sana makikita niyo yung wisdom nito. Okay? Ito yung isang bagay na pwedeng pagmulan ng mga magagandang batas. Hindi tayo dito nagpupunta para mag-iskandalo o Mula dito sa pangyayaring ito, pwede tayong makagawa ng mga bagong batas. Saka wag natin sana laging parang nakikita ng tao Minsan, wag sana makita ng tao na may pinipili tayo. Kapag isang taong mahirap, pagka inireklamo, kita mo kagad may action ang batas natin. Sana wag sanang magkaroon ng ganun na implikasyon na ganun tayo. Kasi ma'am, ang taong bayan sensitive sa mga ganitong issue. Meron diyan matanda na kumuha lang ng bunga ng mangga, yung hindi naman NBI yun. Pero kinukwento ko lang sa iyo na yan ang nagmamarka sa ating mga tao. Na pagka mahirap na tao ang inireklamo, ang bilis. Pero pag ito, na masasabi nating ugnay ng malaking network, may tabahong sinasabi nating mahusay, parang ang kailangan natin, due process tayo. Tama, may due process. Dapat, konstitusyon yan Di ba? Batas yan Pero ma'am, hindi akusado ito. Hindi ito suspect. Masama bang imbitahin? Imbitahin, pwede ba tayo imbitahin, puntahan mo ikaw na mismo magdala sa kanya ng imbitasyon mo. Ma'am, pumunta ka dito. Puntahan nyo na. Parang awa nyo naman. Pinuntahan nyo na ba? With due respect, Your Honor, na-serve na po namin yung subpoena, kaya inaimbitahan na po namin sila. Dumating na po ba? Hindi pa po, kasi mayroon nun yan schedule na... Kailan po sila naka-schedule? Sa August 9. Kailan po mandalin dito? Sino po? Yun po, pagdala sa kanila. Nasa sa kanila na po yun. Diba, inimbitahan nyo? Inimbitahan nyo, diba? Pwede nyo bang imbitahan din dito? I don't think it's within our power na imbitahan po sila sa Senado. Yun ang sinasabi ko. Yun ang sinasabi ko, ma'am Kailangan magtulungan tayo dito. Kasi kung dito pa lang, sinasabi mo na sa akin na hindi ko sila pwedeng kausap. Iba yung kausapin mo ng as NBI ka, as kausapin mo as tao tayo, mga Pilipino tayo, halika dito. Harapin mo na to, tapusin natin ngayon. Kung nandito sila, di-adjourn na to. Tindihan nyo ba ako? Adjourn na to, hindi na to issue. Iba na yung pag-usapan natin. Magtulungan natin to, ma'am. Huwag tayong para sa akin, please, tapusin na natin to. Hindi ito isang bagay na harangin mo yung sasabihin ko. Pwede naman, yes sir, tutulungan namin kayo sa abot ng aming makapangyarihan na wala kaming nilalabag na batas. Sabihin nyo, merong nagrereklamo dito ng sexual harassment. Isang bata ng sexual harassment. Wala tayong sinasabing akusado dito. May inireklamo. Masama bang sabihin ng NBI na opo, tutulungan namin kayong makausap ninyo yung inireklamo. Hindi yung kasama pa kayo sa paghahanap namin na makausap namin yung tao. Isipin nyo, nakarating na tayo sa subpoena ng Senado. Ma'am, mahirap bang sabihin yun, attorney, na in your own little way, as a private citizen, pwede mo sa akin sabihin sa akin, na as Robin Padilla, as a private citizen, di mo pwede sabihin sa akin na makausap natin itong mga taong to?
Hindi pwede. At kakausapin po natin tong mga taong to. Pero nag-iingat din po kami na lahat ng aming magiging aksyon laban dito sa mga taong Action ng NBI. maging Action mo, ma'am. Kasi Ikaw ang kinakausap ko, attorney. hente ng NBI na ang aking mga gagawin ay base sa investigasyon na pinuprotektahan ko rin po na ang aming mga aksyon ay maaari naming magamit na sapat na ebidensya. Kaya nag-iingat po kami. Ma'am, attorney ka, di ba? Opo. Pagka sinabi mo ba sa akin, tutulungan mo ako, ikaw ay lumalabag sa batas? Tutulungan ko po kayo. Siyempre po. Tapos, ma'am, maraming salamat. Ang haba ng pinosisyon. Ang haba. Sasabihin, tutulungan mo ba ako? Mahanap natin ng katotohanan dito. At yung katotohanan Masyado po kasing attorney kagad, ma'am. Ang dating, ganun eh. Ma'am, kailangan tayo magtulungan. Magtulungan naman natin ng bansa umabante. Huwag naman tayo puro ganun, ma'am, ha? Thank you, ma'am. Thank you po. Kung narinig mo na, paano? Tutulungan tayo ng NBI na para ma-imbita at marap dito yung dalawa. Ano po ang inyong masasabi? Ito po ba yung makakaluwag sa inyong kalooban? May malaking bagay po yun. Ito po ay isang bagay na nakaka-apekto sa inyong anak. Yes po. Opo, pag pinag-usapan ng mental health dito, napakahalaga po ng mental health. Sana lalo na sa kabataan. Huwag natin itong kunin na napakagaan naman. Hindi ito basta ganun lang. Isang napakalaking network ito na pinaniniwalaan po ng lahat ng tao ay na-involve sa isang iskandalo. Please lang. Ang ating pong mga kababayan sa hirap ng buhay, nabubuhay na lang po sa telebisyon. Sa teleserye, kung ano ay pinapalabas ng taong bayan, yan na lang po ang nagpapaligaya sa kanila. Kaya sana po yung mga ganito naman, parang awa nyo naman. Hindi na ito pinalalaki, tapusin na kagad, hayaan natin ang korte. Hindi ito korte kasi kapag kami mo pinatawag dito sa Senado at hindi dadating, pinalalaki nyo. Yung mga bagay na hindi na dapat lumalaki at intindihin natin yung mga problema natin totoo, ito pa ang pinag-uusapan natin. Ano po, 1 minute muna suspension. Ako naman na magpapa-blood pressure. Ang bihira, oh. Client, meaning meron po silang in place na CODI at meron din po silang sexual harassment policy in place. Ibig pong sabihin, labas po sila dito. Pumapayag ka ba, sir? Senator Nino Mulak, na labas na ang GMA? Never against na kayo. We're against GMA. Oh, so, kung mag-complain po kayo, hindi sasama ang GMA. It's against the two. Those two So, perpetrators. kung ang kasong ipinatong nyo, kasama po ba ang GMA? Hindi po. Hindi po. So, labas po ang GMA. Sa inyo po, as bilang complainant. So far, attorney, Attorney Sarina, para mabilis tayo, huwag natin patagalin to, please. Huwag natin itong gawing sensation. I understand Sensationalize to, eh. from Nino that this is it will be a case directly against the two perpetrators for now, and that's what we are doing, Your Honor. I hope you understand we cannot share anything more because we are preparing our complaint. And Yes. Pero sa complaint yung pinag-prepare, hindi naman kasama GMA, di ba? But right now, Your Honor, we are focused on the two. The two. Yeah. Okay, malinaw naman ang GMA na hindi nila regular employee ito, di ba? Malinaw sila, hindi sila regular employee, pero nagsasagawa sila ng investigasyon. Opo, tama. Tama po ba? That's what Ms. Annette said. Opo, papayag po ba kayo na para matapos. appreciate ko po yung hinarap niya ni Miss Annette sa akin yung dalawa na nag-apologize sa akin for what happened. Yun So, po. okay na po tayo. Para matapos po tayo ng maaga dito sa hearing natin na to, mapayag po kayo na ilabas na natin ang GMA. Sa hearing na to, hindi po sa kasuhan, ha? Sa hearing na to, hindi po hindi po ito korte. Sa pagdinig na to, pumapayag po ba kayo na ang GMA ay ilabas na natin dito sa usapan mo ito? With all due respect, Your Honor, I think my Sandra's father is not in the position to answer that because I understand the name of this the objective of this committee. Yes, policy. Malinaw naman na yung policy, di ba? Malinaw na yung policy. So, Well, establish na natin na malinaw ang policy ng Channel 7. Di ba? so Meron nga silang sabi nga ng GMA, meron silang sexual harassment, meron din naman silang ginagawang hakbang. it will be up to you, Your Honor. It will not be. Ayaw ko lang, baka sabihin niya, pagkatapos kasama ng hearing, hindi kami tinanong. Tinanong ko kayo. Sa akin, basta sila. We submit to your discretion, Your Honor. This is your committee. Okay, salamat po. Pare, okay ka? Okay, hindi na po kayo kasama sa pagdinig na to. Maraming salamat po sa inyong pagpunta rito, sa pagbigay po ng inyong statement. Aantayin po ng komite yung inyong gagawing investigasyon. At doon po kami magbabase. Okay, maraming salamat po. Maraming Maria Cherry Cruz. Attorney, may tanong po ako sa inyo. Para mabilis din po, para marinig na po kayo. Ayaw natin patagalin to, please. Ang tanong ko lang po, minsan po nagkaroon ng sexual harassment complaint si Gretchen Pulido. Ano po na-handle po ito ng ABS-CBN? Good afternoon, Mr. Chair. Once we received the complaint from Ms. Pulido, we immediately convened the CODI and conducted the investigation and rendered a decision based on the evidence revealed during the investigation.
Ano po tapos na? Insofar as ABS is concerned, Your Honor, wala na. Sa ABS po, kayo po, nagsagawa po kayo ng sariling Yes, investigasyon. Opo, katulad po sinabi ko ng Dole, naayos nila po ito. It's completed. This has been, Dumaan na po sa proseso, lahat. yes, Your Honor. Opo, from Miss Mafel, doon sa kanto na yun, wala na po yun, tapos na. Mr. Chair, I don't have the data with me right now dun po tungkol po sa ABS-CBN na case. But if you will allow, we will submit to your honorable office. Opo. Bukod sa pag-aaral po ninyo yun, sana po pagka sinabmit po ninyo yung resulta ng investigasyon na yun, sana po bigyan din niyo po kami ng idea kung ano po yung pwede nating gawing batas patungkol dito. Kasi parang ulit-ulit na merong sexual harassment, may gano'n. Ano po ba? Ano po ba ang kulang pa sa batas? Kailangan po ba? Meron pang special to pagdating sa showbiz, yung gano'n pa ba? Sinabi naman ni Senator Ramon Revilla, lahat naman nangyayari ito sa lahat ng workplace and everywhere. So, paano po ba? Kasi pagdating sa showbiz, masyadong laki-laki. Sobrang laki. So, ma'am, pwede po ba kaming mabigyan ng suggestion ninyo kung paano natin ito ma-handle sa na makapaglinang po tayo ng batas patungkol dito? Yes po, Senator. We will submit the update, the status, and together with the recommendation po. Maraming salamat po. Ma'am, tulungan lang po kami. Total, sabi ka naman ng tatang yan. So, tinawag po kayong umalis. Ma'am, tulungan lang po kami. Kasi hindi lang po pwedeng ganitang paulit-ulit sa industriya natin. Ano po, hindi naman po ako nagmamalinis sa inyo. Ako ay taga-sabit yun. Alam ko din ang nangyayari sa buong industry natin. Ang iwasan lang natin po sana, yung talagang may mga bagay kasi na tayo lang ang nakakaintindi. At tayo lang ang makakapaglinang ng batas na makakatulong talaga sa industriya natin. Sana po matulungan niyo po kami na makapaglinang tayo kasama po ang DOLE para sa mga ganitong pagkakataon po na meron tayong mga kasama sa industriya na sumasabit sa mga ganitong kaso o sasabit pa lang o hindi pa naman napapatunayan, nandito na at inireklamo na. Sana meron po tayong mga hakbang talaga na hindi na po ito kailanman sana parang ulit na lang. Mr. Chair, ABS-CBN already has its policies and procedures for such incidents, and the company does not tolerate sexual harassment, nor does it condone sexual harassment. Tama po, kaya nga po sabi ko, wala naman po kayong na dito, pwede na po kayong nangingi lang po ako ng tulong. Na matulungan niyo po kami makalinang talaga ng mga batas na makakatulong po sa ating industry pagdating dito sa drug abuse, sexual harassment, mga sinabing bullying, yan po, nasa mundo natin yan, ma'am. Alam naman natin yan. Diba? Mundo natin yan, ma'am. Tayo lang ang makakaalam. Akin pong kinikilala ang idol din po natin na Senator Joel Villanueva. Senator, baka meron po kayong ilang kalita. I will be here to listen for a while. Thank you. I'm here to support our chair and thank you for calling for this hearing, Your Honor. Kayo po ang chairman po ng Committee on Labor. Baka meron po kayong gustong itanong kasi, release ko lang po doon sa GMA. Kasi po, nakapag-usap po kami dito ngayon na iniliwanag po natin, dito din po sa complainant natin sa atin ng tulong at rin po tayo ng tulong sa iba't ibang ahensya ng gobyerno na sana po itong issue na ito ay mahalip natin kaagad dahil napakadami pong issue na dapat nating hinaharap. Itong usapin ng sexual harassment at kung ano-anong drug abuse, matagal na po itong issue sa show business. Kaya humingi po tayo ng tulong kanina sa NBI, personal help. Hindi po personal help na hinihingi po natin sa NBI na sana marisama po natin itong kaso nito na tahimik. Sana hinihingi po kasi mismo ng pamilya ni Senator Mulak na maging natahimik. Opo. Senator Mulak. Kasi parang putla mo. Kanina po blood pressure ko na po kasi tumaas po yung blood pressure niya. Kaya pinipilit po natin kapatid na Senator Joel Villanueva na matapos po kaagad at ngayon tinatanong ko po ng Dole patungkol po dun sa kaso dati na may kinalaman po kay Gretchen Pulido at sinabi naman po ng ABS-CBN na tapos na po ito, na-actionan na po nila, wala na pong problema at pagdating ko po ang sinasabi ko po sa kanila na sana ay matulungan nila ako maglinang ng isang batas na totoo na makakapigil na dito sa hindi lang naman sa showbiz lang naman po sa lahat ng workplace, may drugs, may sexual harassment na sana po matigilan na talaga ito. At hindi matigilan, sana wag naman nagiging parang common crime na lang kasi napaka-sakit ng isipin nun. Hindi lang po, baka po gusto po kayo sabihin. Thank you, Mr. Chairman. Magandang tanghali po sa atin lahat. Siyempre kay Chairman Robin Padilla, sa mga resource persons natin na naririto, especially kay Idol Nino Mulak. Actually, when I heard about it, sabi ko, first things first, I wanted to support the family and in whatever capacity na makatulong po tayo, we are here to help. Of course, mga kaibigan natin, sila Jim Paul, Idol, mga kasama natin na naririto. Magandang tanghali po sa inyo lahat. I have some questions that I'd like to raise kasi nitong Disyembre,
December 11, 2023, the Senate concurred the ratification of ILO C-190. I think the Dole family would know what it is. Tayo po dito sa Senado, talagang nangampanya tayo, nasang ayunan ng buong institusyon ng Senado, itong convention concerning the elimination of violence and harassment in the world of work. Pinahayag din po natin dun sa Committee ng Foreign Relations that ILO C-190 is not just any treaty. It's not just any treaty. It signifies the commitment of our beloved country, the Philippines, to enact tangible measures. May commitment tayo to enact tangible measures for the welfare and protection of our workers. So, yung unang tanong ko siguro sa Dole, may mga hakbang na po ba tayong nagawa since the ratification of this ILO C-190? Yung konkretong paraan para ma-implementa ito. At siguro we wanted to hear yung mga strategies na masigurong epektibo nating mapigilan yung pang-aabuso at harassment sa empleo. Alam niyo po, tama yung sinabi ni Chairman Robin Padilla kasi hindi lang po ito sa mundo ng show business nangyayari. Alam niyo ho, ako'y isang basketball player, high school to college. Munti ka na akong mag-magna sa UST, hindi magna cum laude, magna 9 years. Kasi 8 years player ako ng basketball. At mismo sa larangan ng basketball community, even up to now, tanungin niyo po, may mga ganyan na situation. And unfortunately, hindi lang nakapagsusumbong o hindi lang nagkakaroon ng lakas loob kagaya ng nakita. That's why we salute ang Mulak family and we wanted to put on record that we will be with them every step of the way. In fact, I am also saddened that the two alleged perpetrators are not around, pero I think sinabina na po, Mr. Chairman, at natutuwa po tayo doon dahil marami po tayong katanungan sa kanila. Dahil alam niyo itong ganitong uri ng ginawa o itong activity na nangyaring ito, wala hong puwang ito sa isang sane society. And that's why we abhor and in the highest form of condemnation, ginagawa ho natin yun, no? At wala tayong pinipili, kasarian, relihiyon, o kung ano man. Alam natin lahat na mali ito at hindi dapat tularan. So that's the main reason why we are here today. One is to make sure na may justice, may hustisya. Hindi ho po pwedeng nakakalusot yung mga ganitong uri ng gawain. Hindi ho po pwede. Hindi lang ako makapagsalita ng mas masama pang salita pero gustong-gusto ko na po sabihin, no? Pero hindi talaga dapat ito nangyayari. At kung hindi ka nagngangalit o hindi ka gagawa ng paraan para makamit yung hustisya dito, wala kang kwentang Pilipino, wala kang kwentang tao. Kaya po, yun yung unang gusto kong sabihin. Pangalawa, we wanted to make sure na ready ang pamahalaan para sa mga ganitong sitwasyon para hindi na maulit. Hindi na maulit at maprotektahan din natin yung dapat nating maprotektahan. Lumabas yung mga pupwede pang lumabas para magsumbong sila at makita rin nila na may nangyayari sa pamahalaan, meron tayong ginagawa, meron tayong magagawa. Kasi may kulang pa ba sa batas? May kailangan ba batas na kailangang ipasa? We're ready to do that. But if it is about implementation, then we have to pound and exercise our power, oversight powers here in the Senate to make sure that our government system works. So muli, yung katanungan ko po sa Dole family, kasi titignan nyo yung datos, no? I can go on and on. You have 421 cases sa PNP ng sexual harassment. You have 22.8% ng civil service showing na sa buong mundo, kasama ang Pilipinas, nakaka-experience ng violence and harassment at work. In fact, baka mas mataas pa sa Pilipinas. So, yun po yung gusto nating malaman. How are we doing? Kasi mukhang hindi naman dapat tayo passive dito. Dapat we are in a proactive stance in addressing this situation. Ma'am, please. Good afternoon po, Mr. Senator. Again po, I would like to emphasize na ang Department of Labor and Employment po ay hindi pinahihintulutan ang anumang uri ng karahasan o pang-aabuso sa mundo ng paggawa. In fact, we support po yung implementation ng C-190. However, Mr. Senator, if you will allow us, we will submit the specific report or update on the implementation of C-190 because there is a program manager, specific program manager po of the DOLE, which is the Bureau of Workers with Special Concerns, who is not in this Unfortunate no na hindi natin maririnig ngayon, but I'm good with that. Masubmit sa atin, but on the next hearing I will pound on it. Meron din po tayong Republic Act number 7877, yung Anti-Sexual Harassment Act of 1995. Ang nakasaad po doon na dapat magkaroon ng Committee on Decorum and Investigation of Cases on Sexual Harassment. Kasama ho doon sa parte ng batas na ating ipinapatupad. Isa po sa mga responsibilidad nito ay yung mag-imbestiga ng mga kasong may aligasyon ng sexual harassment. So, siguro para mas maging spesipiko tayo, ilan po ng mga kaso meron ng sexual harassment na natanggap ng DOLE ngayong taon o taon-taon average? Do we have that figure? Yes po. Yes po, Mr. Chair. It's a request for assistance po under the NCMB. For this year po, we've received a total of 1,459 cases. 1,459 cases. That's Mr. Chairman, yung pa yung mga nagsusumbong. Can you imagine how many yung hindi nagsusumbong? For example na lang, sa sektor na pinanggalingan ko, sa basketball community na lang, halos wala akong kakilalang may nagsumbong. Sa totoo lang.
Hindi ko alam sa showbiz industry, Mr. Chairman. No, ano, Basta- sorry. So, may idol, mabanggit mo yung sa showbiz. Alam niyo po, minsan kasi katulad po ng sinabi kanina ni Ginoong Nino Mulak. Sabi nga po niya na mainam na gusto nila magtahimik eh. Opo, kasi so, totoo po yung sinabi niyo, marami po talagang bilang na tahimik lang. Tama po yun. And that's why we have to be more proactive. Ngayon, dun po sa sinasabi natin kanina, parte ng Republic Act number 7877, meron pong tinatawag na Committee on Decorum. Ito po ba ay na-assess? Ito po ba ay natitignan mabuti? Ang DOLE ay merong mga inspectors, tinatawag na labor inspection program. Ako ho ay isa sa mga nagbigay ng malaking pondo ho dyan. Ako ho ay 3 taon nang nag-depend ng budget ng DOLE. At if I recall, yung pagdagdag, if I recall, about 200 million yung dinagdag na pondo para dyan sa labor inspection na yan, na programa na yan. For example, Your Honor, ilan po sa mga kumpanyang walang ganit, ang na-check nyo na sa ng DOLE na walang ganitong polisiya? At kung wala, ano yung ginagawa natin? How do we help them? Number one, to establish this Committee on Decorum and Investigation of Cases on Sexual Harassment. Number two, how we can make sure that their system actually works. Sige po. Thank you po, Mr. Senator, and we recognize po all the help of your honorable office in providing us the additional budget and the additional manpower for our office. For the institution of CODI, yes, the department do have a 5-year, actually I have it with me now, Mr. Senator, the 5-year inspection data on establishments inspected which have compliance and non-compliance with CODI formulation po. So for Actually, ma'am, kahit po sabihin nyo, isasubmit nyo, nag-aaral ho kami dito sa Senado. I also have it the last 5 years. Meron po ako dito. For example, 20, can you flash it on screen? Just to let you know na hindi kami basta rito nag-hearing without studying our craft. Ito ho yung last 5 years. Tingnan nyo po yan, no? Yung 2021, 59,000 establishment, yung 2021. Pero itong January, itong 2023, 29,000 lang. Pababa po eh. Tapos tingnan nyo po yung not compliant. No? Yan naman, tumataas, pero bumababa din po yung denominator natin. Ang sa akin lang po, Your Honors, Mr. Chairman, yung pong base dito sa data na ito, maraming kumpanya institute their own committees. But I want you to note na yung number of establishments inspected has likewise gone down over the years despite our programs, despite our giving of budget for the Department of Labor. So I don't know if what is the explanation of DOLE on this particular matter. Sir, the numbers you are seeing are only the numbers for the labor inspection, excluding the establishments to be visited under the TAV program or the technical advisory visit. Ito po yung mga micro-establishments po. Kaya nga po, so bakit po bumaba yung number of establishments? Sa bagay, 1 year, half a year pa lang po yung 23,000. Do you expect it to double by December of 2024? Yes, sir. Yes po, Mr. Senator. Continuous po ang pag-inspect and pag-visit po natin both sa micro and medium and large establishments po. Sige po, I'll let you go right now yung DOLE, but siguro in the next hearing yung hiningi po natin because we wanted to find out ano ba yung problema? Meron ba tayong nakikita na na-assess natin with our inspections with all these established mechanisms in order for us to check? Kasi kung wala, mahirap po eh. Bakit walang nagsusumbong? Napag-aralan na ba natin yun? Bakit takot sila magsumbong? Yes, nandyan yung hirap, naintindihan natin, pero wala bang mapagkakatiwalaan? Kung ang taong bayan wala na mapagkakatiwalaan sa gobyerno, then what are we here for? Di ba? Can you imagine? We just say yes to this and nangyayari na talaga yan. Sorry na lang, natsambahan. Hindi naman po pwedeng gano'n, no? And that's why I'm really hard on this. I wanted to make sure na yung mga salarin dito dapat mapakulong. Itibin natin, pakulong natin. Kinakailang gutumin natin sa ulungan. Batuhin ng papel hanggang di na humihinga. Sorry, but I'm just kidding. Sa akin lang parang importante yun eh. Importante pakita natin sa bayan na yung mali hindi natin tinotolerate. So I'll go to the NBI. Gusto ko pong tanungin lang para lang maliwanag sa taong bayan, sa mga perpetrators, sa mga nag-iisip na pwede nilang gawin yung ganitong karumal-dumal at nakakadiring gawain. Naunawaan po natin sa NBI na may reklamong isinampa at patuloy ang investigasyon ng NBI patungkol dito. And of course, we will let the justice system take its course. But sa kabilang dako naman po, yung kaparehong reklamo na tatanggap ng NBI, pwede po ba natin malaban? Ano po yung mga posibleng nilabag na batas ng mga napatunayang nangharas ng mga kasamaan ng mga kasamahan ng isang biktima sa katrabaho niya na may kasamang aligasyon ng paggamit ng ipinagbabawal na droga, mga karampatang parusa nito para lang i-convey natin sa mga nanunood sa taong bayan na ito ay may kaparusahan na hindi
hindi ito light offense. Ika nga. Sige po, ma'am. Good morning po, Senator. Good afternoon. Sa pagka ganito po nasa trabaho po nagaganap ang harassment, pwede po natin to kasuhan ng sexual harassment na nasa batas natin. Pwede rin po na kung may nagkaroon ng shall I say penetration o ano man, pwede natin sa rape under the revised penal code. Pwede, pero sa ngayon po kasi ang batas natin sa rape ay very limited po sa pagdating sa ang perpetrator ay lalaki at ang biktima ay babae. So doon po nakalimit ang ating rape law sa ngayon. Pwede rin naman po kung hindi siya papasok sa rape dahil nga po sa kasalukuyang definition ng ating rape, pwede siya sa acts of lasciviousness po papasok. Opo. In that case, for example, no, sa under sexual harassment, meron po ito na 6 months imprisonment, may fine, at pwede rin yung magkaroon ng separate and independent action for damages, no, sa biktima. In fact, the employer or head of office may also be liable for damages from acts of sexual harassment committed. Doon po sa Section 5 ng Comprehensive Dangerous Drugs, may penalty of life imprisonment, no, of death and fine ranging from 500,000 to 10 million pesos. Yan po yung sa Comprehensive Dangerous Drugs. Kasi pag napatunayan din po na liable po sila dyan, hindi po ba? Am I correct? Kapag meron drugs involved, pwede rin po na makasuhan under the Dangerous Drugs Act. Pero syempre kailangan po natin ng ebidensya para Yes, po. yes. And I'm just saying because this is based on what I have been hearing. And for me, it appears na may involvement. So, of course, I don't want to be meddling with the investigation right now. But clearly, kung ikaw ay part o liable dito sa Comprehensive Dangerous Drugs Act, ito yung mga kakaharapin mo. Ngayon, yung binabanggit niyo po na rape by sexual assault under the Revised Penal Code, punishable po ito ng, if I'm not mistaken, 6 to 12 years. Is that correct? Ngayon, binabanggit niyo po yung sa definition ng rape, hindi malinaw na I'm just a bit confused of what you made mention. Can you elaborate? Baka may po pwede kaming gawin dyan in so far as legislation is concerned. Under po sa batas natin sa Revised Penal Code po, yung amended na Article 266A, ang definition po dito ng rape is specifically says na by a man who shall have carnal knowledge of a woman under any of the following circumstances. So it's very much defined na ang rape is committed by a man against a woman po under the first paragraph. Okay po. Sige po. Maraming salamat po. At tama po yan. Dapat ang discrimination hindi lamang sa kababaihan kundi sa kalalakihan din po. Mr. Chairman, yung pong mayroon pong yung case dati nung sexual harassment. I'm sorry, Mr. Chairman. There was a case by the name of Gerald Santos who was only 15 at the time, suffered from a sexual abuse in the hands of, again, I think GMA contractors din po ito, no? Why are these abuses still happening, Your Honors? Ano natin dito? Kasi ang tagal na po nitong batas and we wanted to find out kung ito po ba ay may sense pa? Kailangan bang lakihan natin yung penalty? Other than what you made mention a while ago on the definition of rape, may ilan pa po kayong recommendation? Base po sa aming experience din po sa mga natatanggap naming reklamo, under paragraph 2 dun sa by sexual assault, paragraph 2 dun sa same provision po of the law ng rape by any person. Dito po yun nga yung sinasabi ko na papasok na po sa lalaki, although parang nakikita namin na may kakulangan pa rin po kasi ang sa definition po nito ay lumalabas na shall commit an act of sexual assault by inserting his penis into another person's mouth or orifice. We don't need to mention about all of this. Ang point ko lang po kasi, for example, in this particular case, the sexual harassment case was filed in 2010. 2010 po, Your Honor, ginong Chairman. 2010, 2024 na po ngayon. Kung ako po ay mahina-hina, kung ako po ay hindi kasing lakas loob ng ating kaibigan na Ninyo Mulak, bakit pa ako magpa-file? Kayong lahat na nasa gobyerno, kasama na po kami. Bakit ako magpa-file? Ito yung nangyari. Parusahan po ba to? Sabi ng Sexual Harassment Act, ito po ay series of acts involving any unwelcome sexual advance committed by an employer or any other person who, having authority, influence, or moral ascendancy over another in a work-related, training, or education-related environment. Ang point ko lang, Your Honors, Mr. Chairman, 2010 ho ito eh. 2024 na ngayon. Parusahan po ba yung employers, managers ni Mr. Santos? Kaya ho tayo naririto and I thank our chair for calling this hearing because we wanted to send a strong message this time. Maging biktima ka, isiguraduhin namin na
bubulukin namin sa kulungan at sisiguraduhin namin magsasuffer itong mga perpetrators. And that's why we need your help. NBI, DOLE, sa media natin. How else can we help? How else can we make sure that no one will undergo the same fate as what happened before? Huwag na nating anihin nyo ngayon. Nandito na lang, si Gerald Santos na lang, who filed the case 2010. Mr. Chairman, siguro yung hihingin ko na lang po to end list of documents, no, yung sa DOLE, yung related cases of sexual harassment filed with NLRC, NCMB, how much award of damages to victims ang nakuha, baka kailangan nating bisitahin yon. And then DOLE actions taken on companies with no or ineffective policies on anti-sexual harassment, no CODIs. Tapos sa NBI, hingi lang po tayo ng data on sexual harassment cases that reach courts. Bakit yung iba hindi nakaka-reach ng court? Ano yung naging problema para ma-check natin? Criminal charges filed, award of damages, statistics on victims. Yun po. And at the same time, your recommendation to this committee kung how we can further help and clearly point out in crafting of laws. Ano man lang po. And that goes to all our resource persons. Maraming salamat, Mr. Chairman, for this opportunity. Thank you to all of you. Salamat po. Maraming salamat po, Idol Senator Joel Villanueva. Napakalinaw po ng mga punto patungkol po sa labor. Bilang siya po ang ating committee chairman sa labor, napakalinaw po, at dito po natin siguro din, ma'am, sa atin pong mga nasa ahensya ng gobyerno, kami po lahat ay humihingi na po ng tulong po sa inyo. Kumakatok na po kami sa mga puso po ninyo, natulungan niyo po kami luminang pa ng mga batas kasi nakita naman po nung naglabas na ng mga figures at data yung ating mahal na senador, nakita naman po natin na hindi na po talaga biro itong kaso na ito, na dapat po talaga natin itong harapin. Pero bago ko po kausapin pa ulit, ang tanong naman po sa PNP, i-release ko lang po, Senator Joel, ang mga tiga-CBN. Maraming salamat po sa inyong pagdalo, sa aming pagdinig. Hangin lang po namin yung mga kapulis po na patungkol po doon kanina at pinag-usapan po natin kay Gretchen Pulido. Yun lamang po. Maraming salamat po, ma'am, sir. Mabuhay po kayo. Opo. Thank you po. May tanong lang po ako sa PNP. Saan po ba ang PNP natin? Sir. Ayun, sir. Sir, Captain Padernal, Sir Nino Padernal. Sir, kanina po, magiging, kasi ako po nag-aral din pa ng criminology sa ating rules. Ano po ba, pagka sa inyo baka na iba na kasi, hindi ko alam, pero pag sa inyo nagreklamo, ano po ang aksyon ng PNP? Halimbawa, sa inyo po dumulog na ganito ang sitwasyon. Ano po ang hakbang po ng PNP? Yes, Your Honor, good afternoon po. First of all, sir, the PNP assures that all reported crimes will be investigated, and if evidence warrant, we will refer it to the prosecutor's office for possible filing of appropriate criminal charges. Ano po ang pwedeng unang gawin? Halimbawa, po noon na may nagreklamo. Ba yun, pupunta na kayo dun sa lugar? Ano po ba ang nyo? Ano po ang dapat na unang gawin? Pag nagpunta po yung complainant po sa police station, interviewin po yung complainant. Kung siya po ay minor, nire-refer po namin siya sa Women and Children section po. And then po, kung ang krimen po ay immediately nangyari po, kakapangyari lang po, we will conduct a follow-up operation for the arrest of the perpetrator po. Ngayon po, kung lumipas na po siya ng ilang araw, we will file the complaint and refer it to the prosecutor's office po. Then the prosecutor's office po will file an information po. Katulad po nun, ilang araw, 10 araw, paano po yun? It's already lapsed na po yung sa reglementary period po ng crime. So, ang mangyayari po is magiging regular filing na po siya. Si prosecutor's office po, mag-file po sa court ng information, then si court po will issue a warrant of arrest para po dun sa perpetrator. Yung mga ganitong usapin po, halimbawa, yung inyong gustong kausapin, yung nirereklamo po. Paano po pwede nyung gawin yan? Halimbawa, nandun na yung complaint natin, paulit-ulit na pumupunta sa inyong tanggapan. Mag-submit na siya ng kanyang lahat ng hinihingi po ninyo na gusto niyong pagawa sa kanila, ginawa na nila. Ilang araw po bago niyo mapuntahan yung nirereklamo? Kaagad po ba yun? Ilang araw po ba ang proseso ng pagrereklamo? Yung pagreklamo po on the day po, kung nangyari po ngayon, magreklamo po ngayon. Yan yung mga nakaraan na, yung 10 araw kalipas. Yun nga po, yung sinasabi ko po, lumampas na po yung reglementary period po. Yun, opo. Yung regular filing na po siya, ipafile na po siya sa prosecutor's office. Ano lang na po, nagpunta sa iyo uli. Nag-file na. Nag-file na. Nagreklamo sa inyo uli. Tutulungan nyo naman ako, hindi ko naman nakikita. Hindi ko naman nakikita yung akusado. Ano gagawin ng pulis? Hindi mo hanapin yung tao? Kasi naka-refer na po siya sa prosecutor's office. So kahit naka-refer na sa, ibigin pa po yun, pag naka-refer na sa fiscal,
nakareply na sa piskal, kahit yung tao, nakikita mo na doon, wala ka na magagawa. Wala na pong magagawa yung pulis po kasi po pag inaresto po ng pulis yun or sa prinsipyo, suspect na po kasi siya, sir. So, meron rin po yung karapatan, yung right of a person in custodial investigation po. So, paano gagawin niyo? Po siya ng police, it means na parang inaresto na po namin siya. Hindi siya pwedeng arrestuhin. Hindi po, pwede siyang arestuhin kasi nga po lumipas na po yung crime, mag-antay na lang po tayo ng warrant of arrest na issued by the court. Ayun, dole. Opo, narinig nyo. Narinig nyo po. At sorry po ma'am, baka hindi nyo po narinig. Opo, tinatanong po nila sa kasong ganito, na napakalaki na ng numero. Kanina po, nakita nyo naman po kung ilan na yung numero ng sexual harassment cases, no? Napansin nyo po ba yung pinakita po ni Senator Joel? Yes po, Iniwan ba ni Senator Joel? Iniwan ba niya? Iniwan ba niya? Comsec, iniwan ba niya yung ano niya, data niya? Kung ilan na yung sexual harassment sa buong Pilipinas? Pakita nyo naman sa dole, makita. So, pag nakita po natin yung figures na yan, sa palagay niyo po ba, sa ganyang kalaking figures, nabibigyan natin ng hustisya ang nagko-complain? Ma'am Dole, sorry pa. Tanong lang. Para mas maganda ma'am, mas maganda yung usapan natin. Kasi kanina po, ang linaw lang sinasabi ni Senator Joel, na International Labor Organization, galing na pa sa ILO. Okay, ratify po ng Senado ito. Tayo po ay sumasang-ayon sa international law. Opo, na tayo ay ayaw natin ng ganitong karahasan at ayaw natin ng sexual harassment sa work area. Okay? So, napakalinaw po nun, ano? Yan na po ang figures, so, tingnan nyo po. My goodness gracious. Hindi po yan biro. Opo. Ganun pala ang proseso natin. Pagka sexual harassment, ma'am, siguro naman, sasang-ayon kayo sa akin lahat. Hindi naman lahat yan gusto magreklamo kagad. Medyo nag-iisip ka muna. Hindi yan isang bagay na ipagmamalaki mo. So, ang sinasabi ng batas, kailangan nakapaloob ka sa 10 araw. Ilang araw? Ilang oras? 20 NBI, ilang oras po? Ilang araw po bago kayo umaksyon na pwede? Depende po sa crime na commit, may 12 hours po. 8 hours. Sexual harassment po. Ayan po, rape. Ganyan, ano po? Yung rape po is Ang reklamo, 36 hours po. Ito na yan, pero ang reklamo, rape. Ilang oras? 36 hours po. 36 hours. So yung Sa natin na Ma'am Belle, 36 hours daw. Sa palagay nito ba, sapat ang oras na yun para sa isang taong nalamag ang kanyang karapatan sa usapin ng sexual? Na mayroong mental health, magkakaroon ng mental health effect sa kanya. Sapat po ba yung 36 hours sa palagay po ninyo? Ano lang po yan, ha? Ano lang po nyo? Kasi, syempre, iba yung normal criminal sa meron kang hindi mo yan madaling ikwento. Yung bagay na yan. Opo. Ano lang po ito? Hindi po ito official statement. Ano lang po ito? Personal po ninyo. Sa palagay po ninyo, sapat ba yung 36 hours? Para makalinang, moving forward po tayo. Para makapaglinang tayo ng batas, maamendahan natin kung ano yung gusto nating amendahan na maglagay tayo pagdating dito sa usapin ng ganito na may kinalaman sa rape o sexual harassment na alam natin na hindi naman ito pinagmamalaki. Hindi ito isang bagay na gusto mong ipangmalaki ito. Gusto mo ito itago. So, sapat ba yung 36 hours para umaksyon ang ating law enforcement at sabihin sa harapan ng Senado na hindi namin magagawa dahil kailangan kaming sumunod sa sinasabi ng batas? Ito po ba sa palagay nyo, okay po ba ito? Inyong personal na pagbibigay ng proteksyon sa ating mga manggagawa? Mr. Senator, this is not an official statement from Dole. This is just an opinion, my personal opinion po. Yung 36 hours po ay kaya na pong aksyonan Mr. Senator, with regard to the numbers flashed on the screen, that is not a data po on sexual harassment. That is a data on 5-year inspection data po showing the compliance rate of establishments with CODI. With CODI po. CODI, Committee on Decorum and Investigation. Ganyan na nga kadami. Ano po ito, sir? Compliance rate po. Opo, compliance rate ng mga nag-imbestiga, sabi mo. Hindi po. Ng establishment po na nagko-comply. Nagko-comply. Opo, ilan ang nagreklamo? May sinabi kanina si Joel Ilan? Asan yung data na yun? So halos lahat nagko-comply na. ABS, Yes. Maraming salamat, di ba? Yung mga ibang establishment nagko-comply. Ilan yung reklamo? Kanina, merong figures kanina 1,000 plus ba? 1,000 plus ang figures ni Senator Joel. Di pwede magkamali yun dahil kita mo may mamang yun. Talagang, yun, ma'am, partner yun na yun sa labor pero sabi nyo, sapat na yung 36 hours, kakasabi lang nyo ngayon, di ba? Pero ngayon, humihingi ang nagko-complain, sila nagsasabi na mismong galing sa kanila, dapat ang una natin dito, siyempre, ang sinasabi ng nagko-complain, kayo mismo, sinabi mismo ng NBI na hindi pa handa. Pwede po ulit po yung sinabi po ninyo kanina, nung tinatanong po ni Senator Jinggoy, ba't hindi natin isusubpina si Ginoong Sandro Mulak? Ang kanina po, malinaw po yung posisyon ninyo. Si Mr. Sandro Mulak po ay still undergoing psychiatric evaluation po. Opo.
and psychological. So hindi ho siya maaaring makadulog dahil advice po na ilimit ang kanyang pagsasalita tungkol sa mga pangyayari po. Ayan. Opo. Opo, ma'am, yun yung sinasabi ko. Di ba? So, paano yun? Ibig sabihin na hanggang ganito ang sitwasyon natin dahil sinasabi ng batas na hindi, pag lumagpas sa 36 hours, okay na lang. Ano lang dun, magpaikot-ikot lang tong mga irereklamo natin. Hindi po ba ako o i-advise ang committee na sabihin sa amin na pagdating sa ganitong kaso, baka po pwedeng bigyan natin ng time yung mga nagrereklamo. Oo, na wag naman natin masyadong i-apply yung sinasabi ninyong 36 hours na yan para yung mga tao naman na gustong mag-complain. Para naman yung mga taong inaakusa, wag natin sabihin akusa, hindi pa nga pa saan makatakbo, makapunta doon. Alam niyo, importante yung tao na ating inireklamo ay nasa harap natin, mga mahal kong kapatid, mga mahal kong nasa law enforcement. Kayo po ang magsabi sa amin para po kami makalinang ng batas. Nasabihin niyo po sa amin na pagdating sa ganitong kaso, baka pwede kaming mag-amenda ng batas na pahabain at tayo naman, hindi na 36 hours na pwedeng umabot ng 10 days. 10 days ba, senyor? 10 days po bago nyo naisipan na magreklamo. Ayun po, oh. Yes po. Opo. Baka po pwedeng gumawa tayo ng hindi naman, kasi alam nyo, sa ngayon po, masyadong pinalalakas ang mental health. Isa po itong realidad. Yun nga pong walang ganitong pangyayari, nagkakaroon ng problema sa mental health. Lalo pa yung mga ganitong ganap. So sana po, meron po pala ibang channel dito. Sorry po. Wala na po kayong ano dito. Okay na po, maraming salamat. Meron po kayong gustong sabihin? Meron po ba sa inyo po ibang IBC clinic na ito? Meron po bang kaso ng sexual harassment o drug abuse? Mr. Chairman, I'm a keen observer of what you said. Opo. Kung masasabi ko lang ho, very simple. Yung nangyari ho kay Mr. Mulak, dapat ho, observe ang cybercrime law. Hindi ho dapat ho yung SOCMED, nilabas ho kagad eh. Dapat ho, they should be reminded that there is such a thing as cybercrime law. Pangalawa ho, dapat ho siguro ang mga talent scout, talent agencies, they have been incorporated. Ang talent scout po dapat ho siguro professionalized. Mag-register ho sila para makita ho talaga ang tunay na pagkatao. Pangalawa ho, they can register, and it's the Film Academy of the Philippines, which is semi-government, can handle it, or perhaps the NTRCB. That way you can cleanse the ranks. Pag hindi yun yung nilis ang ranks, so every time Dick and Harry na may mga sexual preferences, pwede yung sabihin, talent scout ako, pwede kitang gawing artista. So if they are professionals, they went through the rigors of classification and everything, so these things could be avoided. Isa pa hong target, movie industry, provides big income to the government, and they deserve to be respected. You know, how could this be respected if a known personality with a simple complaint will just be subjected sa sinasabi nyo nga, marami tayong problema, the bourses or the stock exchanges are collapsing, tapos mas malaki pa yung balita ng Mulak case. Medyo nakakahiya ho eh. Ang priorities ho natin is yung chismis, hindi ho yung concern ng bayan. Isa pa ho, dapat ho yung mga ganong klase, criminalize natin yung mga talent ng mga gumagawa ng mali. Hindi ho pwedeng nangyari ito, nagsumbong, pinatawad na kita. No, cannot be. You have to answer for the crimes you have committed. That's my observation. Now, for Channel 13, sir, we do have a grievance committee under the Human Relations Department, and we're compliant. So, yun lang masasabi namin na yun lang, nakakaawa ho kasi pagka na-subject na sa SOCMED, malaking damage, it's hard to repair the damage that has been done. Yun yung bata, automatic na nagkaroon ng psychological effect. Hindi maganda yun. They are the future of our country, future of this nation. Yun lang po, Mr. Chairman. Maraming salamat po. Noted po lahat ng inyong sinabi, Sir Jose Jimpol C. Policarpio Jr., Presidente po at CEO ng Intercontinental Broadcasting Corporation. Sir, maraming salamat po. Taken po. My pleasure, sir. Opo. Ma'am, Attorney Catriona Maniego ng Viva Films. Ma'am, wala naman po kayong kasong mga ganyan sa Viva? Good afternoon, Mr. Chair. We just like to state that we, as a talent management agency, we condone any and all acts of harassment. And on our part, as managers, it is our position that if any of our artists find themselves in such a situation, we will do everything in our power to assist and protect our artists in the protection of their rights and their dignity. So, ma'am, wala kayong ganyang kaso po? Na meron din po ba kayong yung mga inuutos po ng DOLE, kumpleto din po ang Viva? Meron din po kayong ganun? Yes, Mr. Chair, we have company policies. Compliant po kayo doon sa? Yes, Mr. Chair. Our HR division has company policies pertaining to sexual harassment and as well as addressing mental health ailments that arise from such situations, Your Honor. Opo. Maraming salamat po, ma'am. Excuse na rin po kayo. Thank you po. Thank you, Mr. Chair. Opo. Actors Guild.
Mr. Carlo Maceda. Sir Carlo, ano dito ng posisyon ng Actors Guild? Ano palagay mo? Unang-una, Mr. Chair, we agree with your sentiments. No, we have to revisit the contextual groundwork and how we can see this. Tapos we have to follow the SDGs, good life goals. We should have protection. The problem is we don't have direct lines. We don't have police powers. No, although I'm heading the grievance committee with the Actors Guild, we're limited. And of course, mga artista nahihiya rin lumapit sa amin. But if we can follow this, we can be a highly responsible organization. We're HROs eh. There's the cream of the crop in front of me, but the problem is walang communication. We lack communication. That's a problem in HROs. And we have to follow resiliency kasi hindi naman pwedeng ulit-ulit na lang 14 years na yung kaso huli. Kaya tama pa yung suggestion ni Senator Robin Padilla na we have to revisit the contextual groundwork. Is 36 ilang days? Okay na ba yun? Pakisabi po. About to follow the good life goals. Sorry, Sir Carlo. Pakisabi po, 36 hours po ba? O ilan po oras po ba talaga ang nasa batas? Sa inyo po dalawa, ma'am and sir. Alam na po natin, alam po ng taong bayan kung ilan talaga. Your Honor, Bago po kayo tumagot, kilalanin ko lang po ang ating mahal na senador, Senator Bongo. Ang kanya pong bisyo ay magserbisyo. Sir Bongo, meron po kayong opening statement? Opo. Ma'am? Ma'am Attorney Marie Catherine? Opo. yes, Your Honor. Sa pagkakaintindi ko po ang sinasabi kanina ng ating kapatid sa PNP, yung 36 hours po is in relation to the arrest and delivery to the authorities po. Yung pagka-aresto po, meron 36 hours. Actually, iba-iba po yan, oras na yan eh. It would depend on kung ano yung penalty dun po sa crime committed. Meron po tayo dyan na 12 hours, 18, and 36 hours. Huwag po tayong lumayo. Doon lang po sa sexual harassment, rape. Yun pong iginong, ano po ba iginong sa inyong Sa amin ano po ba ang iginong sa inyong reklamo? Sexual abuse po, pero yung sa kasong yun ay hindi po yun aresto, so wala tayong pinag-uusapan po na ilang oras bago i-deliver to the authorities. So ito po ay magiging direct file na pagkatapos namin maimbestigahan po, doon pa lang po kami file sa prosecutor's office at kapag dinulog na po ito sa prosecutor's office, matapos po nila magdesisyon, doon po lamang ito ifa-file sa korte. Ang namin yung proseso, ang pinag-uusapan po natin kasi yung tagal. Di ba, yung 10 days bago nagreklamo sa inyo. So ibig niyo pong sabihin, kapag lumagpas na ng 10 days na nagreklamo sa inyo, ang magiging action niyo po, ang magiging action po ng law enforcement ay hindi na ito parang prioridad, ganun po ba? Hindi lang natin pupuntahan yung inireklamo at dadalhin dito sa ating himpilan at tatanungin, hindi na po. Tapos sa po doon, kumbaga, pag 10 araw, wala nang ganun. Antayin na lang natin yung piskal, ganun po. Hindi po hindi siya prioridad. Yun nga lang po ay hindi na po pwede arestuhin dahil ang pag-aresto ho ng without a warrant ay limited lang po sa 3 instances. Hindi tayo nagkakaintindihan ulit. Hindi na po aresto. Imbita. Di ba? Magkaiba naman yung aresto sa imbita. Diba? Yung lumagpas na po yung 10 araw, hindi po ba? Ito po, pinag-uusapan po natin para makalinang po tayo ng batas. Opo, naintindihan ko po yung proseso na sinasabi ninyo. Ang sinasabi ko naman po, paano pagka katulad po ng nangyari kay Sir Nino Mulak na sinasabi niyo lumagpas na yung 10 araw. Di ba po? Lumagpas na. Ang sinasabi po natin, ang sinasabi ninyo, lumagpas na yung 10 araw, kailangan na nating daanin sa regular filing. Regular filing. So hindi na natin yung tao, bago siya makapunta sa inyo, kailangan dumaan sa proseso po. Kailangan po, isusupin na po namin siya. Opo. Yun po. Ang tinatanong natin, paano mapapabilis? Paano tayo makakagawa ng batas para bumilis? Okay, kasi ang sinasabi niyo, ilang araw po yun, para malinaw. Ilang araw po ang antay natin bago yan ma-serve? Depende po yun sa case-to-case basis po yan. Sa abogado na siya. Opo. Kukuha na siya ng abogado, di ba po? Yung inireklamo natin, kukuha na ng abogado, mahaba na. Tama po. Siyempre po, kasama po sa karapatan ng akusado na kumuha siya ng abogado kasi po meron tayong batas po na pinupuntahan nga po yung mga... Nasa Miranda, ano pa yan, nabibigyan mo nga ng abogado, di ba ma'am? Tinatanong po namin kayo, paano natin mapapabilis? Ano po ang dapat namin gawin dito? Baka pwede mo po kami suggestion kasi hindi naman po kami nandyan sa field ninyo. Kami po ay senador. Tutuan niyo po kami kung ano ang gagawin namin para yung mga ganitong kaso na isinasabi ng International Labor Organization na harapin natin ang karahasan at sexual abuse. Ito po ma'am, sa inyo po manggagaling ito. Dahil sa record, sa data, sinasabi na napakarami na nito. Hindi po ba ito special class? Yun lang po ba? Yun lang, sa palagay niyo po ba? Itong mga ganito, kailangan tayo, naalala niyo po ba, nagkaroon pa tayo ng special court sa family ko na, mga drug, diba po, meron tayong mga drug court, yung mga ganito. Kailangan po ba tayo magkaroon ng ganito? Bilang ito po, nangyayari naman, hindi lang sa pelikula.
Kung hindi nangyayari sa iba't ibang lugar, kailangan po ba tayo magkaroon ng ganitong klase ng sexual assault, sexual abuse o rape? Ano po ba? Hindi po ba ito immediate sa inyo, sa law enforcement? Hindi po ba ito urgent? Hindi po ba ito nagiging nakakasanayan na ng ating mga Pilipino ang ganitong klaseng oops, ano ba? Pwede bang makaano diyan, mga ganon? Sa kasalukuyan po, meron naman po tayo na family court kung saan lahat ng ganitong klase ng kaso ay dinudulog. Pagdating po sa rape, meron po tayong existing na family courts. Kaya lang pagdating po talaga sa investigasyon, it's a case-to-case basis na nakasalalay po ito sa availability lahat ng ating ebidensya at sa pagkakaalam ko naman po, ang PNP at ang NBI ay mababilis naman pong umaakto sa mga ganito. Kaya lang lahat nakadepende yan sa availability of witnesses, evidence, at ang... Okay po, ma'am. Magmula po nang nagreklamo, ilang araw na po yun? Magmula nung nagdala po ng reklamo sa inyo si Sir Linyo Mulak, ilang araw na po? 6 days po. 6 days. So, yung 6 days po, nasaan na po kayo ngayon? Sorry po, sir. Sandali lang, sir. Nasaan na po kayo ngayon? Nasa proseso na po kayo ng pag-imbita doon sa inireklamo? Kaya lang po yun. Naimbitahan na po namin yung nirereklamo. Last Monday pa po namin sinubmit yung hindi po kasi sinupina pa lang po namin sila. Hindi po sila nagbigay ng statement? Kasi ang schedule po ng kanilang sa supina kung kailan namin sila inimbita para pumunta po sa aming opisina ay sa August 9. Sa August 9 po, sa Friday po. Ako ma'am, sana bilis-bilisan natin kasi ang laki-laki na nung Senator, baka may gusto po kayong sabihin. Na rin, paulit-ulit na rin ako sa pakiusap dito sa ating mga law enforcement eh. Wala, meron po? Wala, opo. Ma'am, ganito po, kasi ang hirap natin naabante nang wala naman dito kasi ang nangyayari, nasupina na po natin yung dalawa na inireklamo at sa inyo po, August 9 pa? August 9 po? August 9 po. Opo. Sa pipilan nyo po pupunta? Opo. Ito bang kami ay makahingi ng inyong statement niya, pag nagbigay sila ng statement, mabigyan nyo po ang komite ng kopya? Maaari po sana kung makikipag-request po kayo officially sa aming tanggapan po. Ito, officially po. Kasi wala po ako sa katayuan para magbigay ng ebidensya. Kasi ang ebidensya po namin ay lahat prior to the filing of the complaint ay nananatili sa NBI. Ma'am, hindi public document ng statement niyan, taong yan? Hindi po public document. Magiging Okay. public document lang po yan. Asa na? Pag na-i-file. Paliwanag niyo po sa taong bayan kasi ang dami-daming public information po ito. Committee ng public information. Kailangan masabi niyo po yan. Ang dami-daming nagbibigay ng statement yan. Kailangan sabihin niyo po yan. Ang mga ebidensya po kasi namin ay nagiging public lang po matapos namin ma-file ito sa piskalya po. Okay, nasa na po kayo ngayon? Yun nga po, nasa proseso pa po kami ng investigasyon at hindi Opo. pa po namin nakukuha yung statements po ng ating... Wala pa po kayo sa piskalya? Wala pa po. Opo. So lahat po ng lumalabas ng mga vlogger, lahat ng lumalabas sa TV, lahat ng lumalabas na kung ano-ano, lahat yan ano? Dapat manggaling sa inyo. Hindi po yan galing official, galing sa inyo. Sa panig po ng NBI, lahat po ng statements na lahat ng ebidensya na nakalap namin ay nananatili lang po sa aming tanggapan. Hindi po namin nilalabas ito dahil hindi pa nga po kami... Sabi na official na galing sa NBI, na nagsasabi yung mga ibang mga, alam nyo kasi na ngayon nakapaligid ang napakalaming vlogger. Kami naglalabas ng statement. Opo. Kung ang mga... Pero parang kailangan nyo pa nagbigay ng statement ngayon, na wala. Pwede naman yung statement din, wala pa kayong statement. Yun lang. Para malinaw, ma'am. Sa posisyon para magbigay pa ng mga ebidensya at mga statements na aming nalikom po. Okay. August 9 po, yung iimbitahan nyo na po yung mga nirereklamo. Opo. Opo. Ano pa po? Siyempre, pag pumunta sila doon, ipagbabawal nyo daw yung media. Meron ba kayong ganong kakayahan? Sa amin po, hindi namin hinahayaan na yung media ay pupunta doon habang kinakausap po yung... Ito po naman. Ibig sabihin, pagkatapos nun, lalabas yan. Ano paano po yun? Nandun na po yan sa magiging sa subject kung magsasalita po siya sa media. Ayun, opo. Pag nagsalita na siya sa media, pwede ba namin gawin ng ano yun? Yung po ba yung ebidensya na namin? Siguro sa purposes po ng inyong tanggapan, Opo. pwede po naman yun. Opo, yan, opo. Kailangan malinaw po tayo. Opo, ma'am. Sir, may sinasabi po kayo kanina, Sir Ninyo Mulak. Senator Robin, ang pagkakaintindi ko po dun sa sinasabi niyo, yung 72 hours, kasi ang sabi nila sa amin, 72 hours po, yung pinakasagad na oras para mag-hot pursuit. Yun po. Pero pag request po na po ng 72 hours, hindi na po pwedeng hot pursuit. Yun. So yun ang isasabi niyo yata kanina na sana ma-extend ng 10 days. Yun na ang sinasabi natin kanina pa na hindi tayo mag-connect. O baka siguro, baka privately mag-connect na kami. So publicly, yun po sana yung gusto natin pagdating po sa mga ganitong... Yes, ma'am. Sorry po. Yung pong nabanggit na 72 hours, ang korte po ang nagdesisyon nun kasi nga po limitado po ang warrantless arrest. Yun lang po ay kung
nangyari doon sa, yun nga po, yung in our presence o we have personal knowledge to believe na naganap po yung krimen, limitado po yun. Ngayon yung korte po natin ang mismong nag-define, kumbaga in-extend po nila yung warrantless arrest na yan to include yung hot pursuit. Kaya base sa jurisprudence, ang pinakamatagal po na naging oras na pwede pa rin arestuhin despite na tapos na yung krimen ay 72 hours. Although ito po ay base ng circumstances related dun sa case na kung saan diniklara ng korte na 72 hours po yun. Pero ito po, Ano po yun? Ano po yung mga kaso na yun? Meron po ba kayong baka pwedeng may mga murder po, may Murder. mga rape, Opo, na-extend po itong warrantless arrest na ito na 72 hours po. 72 hours. So, okay. So nakasalalay. Pero case, sorry. Opo. Actually, case to case po talaga yan. Ma-extend naman yan basta maipresenta po ng tama sa korte na maipresenta na may basehan pa rin po para dun sa aresto. It doesn't have to be 72 hours lang po. Basta mapatunayan lang na sapat pa rin yung warrantless arrest. Okay po. Opo, maraming salamat po sa pag-educate po sa amin, ma'am. Thank you very much. Opo, napakaganda po ng mga inyong opinion. Pero sana maintindihan niyo po na talagang pagdating dito sa sexual harassment or rape, talagang meron talagang mental talagang hindi mo maiwasan talagang. Hindi ko alam yung salita na parang sa Tagalog masalimuot yun Sobrang minsan yung acceptance na nangyari sa iyo yun matagal. Meron na akong kaibigan na isang ganyan din na dati namin kasama sa opisina na biktima naman ng sa taxi yung nakatulog siya basta may ginawa sa kanyang ganun din na karumal-dumal. Ang tagal hanggang umabot sa resignation sa amin yun, nag-resign sa amin dahil di niya kaya. Yung ganun lang trauma na dumating sa kanya. So, yes, sir. Meron pa pong, lalo na sa yung mga generation ng Gen Z, ang dami pong nagsi-suicide. Di ba? Yun, katulad po nun, yung mga ganung mga pagkakataon na yung mga kabataan ngayon. Ayoko man pong masamain nila, pero talagang sa kabataan po natin ngayon, medyo siguro sa sobrang pressure ng media, ng social media and everything, mayroong bullying sa social media, and talagang parang sila, vulnerable sila, mabilis silang maapektuhan, mabilis silang magkaroon ng emotional depression. Kaya sana po sa mga ganitong pagkakataon ay sa amin po dito sa aming committee, i-recommend ko talaga na magkaroon po, silipin namin uli ito pagdating po dito. Sir, Senator Bongo. Mr. Chair, dito po ako para sumuporta sa aming chairman ng Committee on Public Information and Mass Media bilang membro rin po ng committee ito at vice chairperson po ng Public Order and Security. Ay gusto namin malaman yung katotohanan, lumabas yung katotohanan at mabigyan po ng hustisya. Kaya sa mga susunod na pagdinig, Mr. Chair, gusto rin nating malaman talaga to get to the bottom of this. Salamat. Maraming salamat po. Siguro, anong oras na rin po? Matagal. Baka may gusto kong ilabay. Mr. Chair, gusto ko lang reiterate na kailangan natin ng adaptive policies na kasi I think the policies are old and I support the chairman's wisdom with regards to this kasi despite the laws that are already present, it's still happening. And even in the OFWs, Council of OFW, they don't report these cases because we need to identify this because according to Captain and Mike's, we can prevent the risk. The policies that we're going to revisit, I think with the guidance of our chairman, we can actually revisit these policies and have an adaptive, resilient na batas na pwede nating sundin, pwede nating improve. I think we all agree with that. Maraming salamat po, Mr. Chair. Maraming salamat po, Mr. Carlo Maceda, sir ng Actors Guild. Maraming salamat po sa ating NBI, sa National Bureau of Investigation. Pakiparating po kayo, Prof. Ang aking pakamusta. Kung namimiss ko na siya, congratulations, pakisabi po sa kanya. At siyempre po, sa ating pong PNP, maraming salamat po. At kay Sir Nino Mulak, sir, tanggapin niyo po ang aking paghanga po sa inyo bilang isang ama. Ako po ay sumasaludo sa inyong halimbawa bilang isang ama. At katulad po ng sinasabi ng iba naming mga kasama, sa usapin po na ito, wala naman po kaming kinakampihan. Opo, ito ang lahat. Ang lahat ay kailangan bigyan natin po talaga ng due process. Ang lahat kailangan po natin madinig. Kaya po sana hindi po tayo pahirapan ng dalawang tao na inireklamo po ninyo at sila po ay makadalo dito para makausap po natin sila, marinig po natin at wag po silang mangamba dahil katulad po ng sinabi kanina ni Senator Bong Revilla, pagka pinag-usapan na po ang tungkol sa kaganapan na inireklamo po ni Sir Nino Mulak at ng kanyang legal counsel ni Attorney Sharina Quintanilla Ras, ito po ay isa sa ilalim sa executive session. Hindi po natin i-recommenda na ito po ay pag-usapan sa public dahil lagi po natin iniisip ang mental health ng nagrereklamo. Opo, at siyempre ang karapatan din po ng nagrereklamo. At ang gusto lang po natin na marating ngayon sa araw na to at nagpapasalamat po tayo sa pakikipagtalastasan ni Attorney Marie Catherine Nolasco Ilieska. Opo, maraming salamat ma'am for educating us. Thank you very much po. At siyempre po, sana sa kaduluhan po nito
ay katulad po ng sinabi ni Mr. Carlo Maceda, makalinang po tayo ng batas na talagang haharap po dito sa usapin ng sexual harassment. Maraming salamat po sa inyo. Suspended lang po ang ating hearing.